PBB. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer, 990 AM. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. VGATIN Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta Bigatin, bigatin ka talaga. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, VGatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! VGatin talaga! With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Hello, yes, good morning! Welcome po sa VGatin Radio. Wala po si Ma'am Arnie. Ma'am Arnie, nakikiramay kami. At sana next Saturday, makasama ka namin dito. Maghintay lang po kayo at marami po tayong makakausap mamaya. At the same time po, binabati ko rin po ang Idea Space and Smart. Magkakaroon po kami ng partnership starting next Saturday. Boss Earl, kung nakikinig ka man, maraming salamat. At the same time, maraming salamat din po kay Ma'am Nick ng Idea Space. At next week, abangan po natin ang Flip Trip. Isa po siyang website, gumagawa ng mga events para po sa mas marami tayong mapasyalan. Nasa linya na po ngayon from Internal Rights, Ma'am Nika. Yes, good morning. Hello, good morning, Ellison. Yes, kamusta na po, ma'am? Hi. Okay naman, ito medyo busy. Ganun ba? Sige ma'am, ganito, balita mo po kami sa mga events na mangyayari this coming March. Balita ko meron tayong mga bisita na galing pa sa ibang bansa at pag isa-celebrate natin yung about sa internet. Yes ma'am, bigyan mo nga kami ng... Ayun, maraming salamat ulit, Ellison, no, sa pag-invite sa amin. Yes. So again, I'm Ika from Foundation for Media Alternatives. So yung namin, actually yung organization kasi namin, we work on ICT policy and internet governance issues. So usually, 'di ba, nababalitaan natin yung mga issue on privacy, yung pag-reveal ni Snowden nung surveillance na ginagawa ng NSA. And syempre, yung balitang cybercrime law na pinasa na pwedeng mag-infringe sa freedoms ng mga netizens. So, so doon kami nag-work, yung Foundation for Media Alternatives. And we make sure na yung mga stakeholders like ikaw, like ako, like netizens, ganyan, and private sector and government stakeholders as well, should be able to assert communication rights. So, yung right of communication natin, lalo na sa panahon ng internet para ma-empower yung ating mga citizens at saka
para sa ikaunlad ng ating bansa. Tanong ko lang, Nika, Ganun. sino So, yung, ngayon, okay. Tanong ko lang, sino yung mga nasa board natin? Board members ng foundation? Yung members natin sa Foundation for Media Alternatives, no, galing sa iba't ibang actually experts. May mga telcos ba diyan? Well, usually civil society at okay. academe. Sila yung Wala pa kami masyadong private sector. Meron kaming isa from private sector siya before, pero retired na siya. So, nag-work na siya on non-profit organization. Ganun ba? Sige, ngayon ano yung meron kayong magiging bisita, di ba? Coming from, sa US ba siya galing? Galing siya sa US, si Richard Stallman. No? Okay. So, si Richard Stallman, isa siyang free software activist na kilala talaga dito sa Pilipinas din. Kaya, we will be inviting him to talk sa organize naming Global Conference on Technology and Human Rights, which is RightsCon. So, itong RightsCon na to, hindi lang si Stallman ang darating, no? Pati, yung United Nations Special Rapporteur on the Right of Freedom of Expression, David Kaye. Also, we will have policy people from Facebook, Google, YouTube. So, we will be talking about the future of the internet. So, pero framing it in a human rights perspective. So, how should private sector promote human rights in their platforms like Facebook, di ba? Or Twitter. Lalo na siguro itong usapin na to, importante ito sa atin sa Pilipinas kasi usually kung mapapansin natin, pag sinabi mong internet, social media agad yung naiisip. Kasi yan yung mga alam mo na may mga tao pagka Facebook, di ba? Yung selfie, yan ang mga nasa isip ng tao eh. Tanong ko lang, dun sa sinasabi mo na mga about sa privacy, medyo tatamaan ba tayo dun? Meron ba may questionable ba yon sa Pilipinas? Oo, lahat tayo tatamaan dun. Kasi parang, so right now ba, may mga policy na ba tayo? Meron mga laws na medyo nakatuon para doon? Kasi may mga big datas, di ba? Kaya lang hindi natin alam kung minsan nagagamit ng iba ng ibang tao yung data mo, yung pangalan mo, yung email mo, minsan sinasama sa text blasting, 'di ba, yung number mo. Tapos may mga spam na email. Kasama dun ba sa pag-uusapan 'yan? Pag-uusapan yan, actually, yan yung isa sa mga malaking pag-uusapan kasi privacy and surveillance yung pag-uusapan. Hindi lang pala to, marami tayong event. Like, sabihin ko lang sa'yo, dun sa tinatanong mo about privacy. Meron tayo sa Pilipinas sa Data Privacy Act. Yan, ito yung batas actually na pinasa before the Cybercrime Law. The Cybercrime Law was Republic Act 10175. The Data Privacy Act is Republic Act 10173. So, just one bill, diba, away from, before the Data Privacy Act. So, the Data Privacy Act should be enforced na sana, no? Kasi napasa na to, napirmahan na ng presidente. Pero ang problema natin, at ito yung isa sa mga advocacy ng FMA, na talaga maprotektahan yung personal... Ibig sabihin, batas na yan. Batas na to. Kaya lang hindi pero masyadong nai-implement. Bakit? Tama. Actually, hindi pa nga sa hindi masyado, pero hindi pa siya na-implement. Kasi sa batas, meron tayong tinatawag na bago to i-implement ay magkaroon ng implementing rules and regulations. Yun ang kulang. Madalang sabi, IRR. Yun yung kulang. Sino ngayong gagawa ng framework nun? Ang kailangan gumawa kasi niyan is the National Privacy Commission na dapat parang mabuo. Meron na ba tayo nun? Parang wala pa rin. So, yun yung medyo chicken and egg yung yung problema. Sino naman magde-designate ng mga tao doon sa commission na yan? Dapat kasi nakalagay din siya sa IRR, sa Implementing Rules and Regulations. So, parang ang sinasabi, wala tayong IRR dahil sa wala pa tayong National Privacy Commission. Ang sabi naman nung iba rin, wala tayong National Privacy Commission dahil wala pang IRR. Pero kasi nasa political will yan eh. Okay. So, pero sa pananaw mo, ano dapat mauna? Yung IRR ba o yung commission? Kasi FMA, meron na kaming parang alternative IRR na kinonsult na namin sa iba't ibang stakeholders, even the government.
we have a draft IRR that I think if we have a political will to just enforce this law, then we can just use this draft IRR that we have in FMA for na lang parang adoption ng government. Kasi nilibot na namin to hindi lang sa Maynila, no, pati sa Visayas at Mindanao. So we think that this should be parang siguro pwedeng ma-adopt or pwede rin naman kasi na i-appoint na ni Presidente yung National Privacy Commissioners. Para yung National pwede niya, nasa powers niya yung mag-appoint. Oo, pwede rin yun. Okay, hindi ba yung mako-question? So, well, yung pag-question kasi, it's also about... Kasi pagka yung pag-create mo ng commission, mali na. Sigurado yung resulta na i-create nun, magiging mali din. Baka lang i-appeal sa Supreme Court na yung legalities, di ba? Kasi tignan mo, kahit na tapos na lahat siya, may IR ka na, may commission ka na, pero pagka, alam mo yung mga tao kasi, pag yung mga magagaling na abogado, makakita lang ng konting butas. Sige, siraan natin yan. Kahit na mas maganda na, para maganda na siya sa patingin ng tao. Pero pagka na yung legality ba, biglang magbabalik ka na naman sa chicken and egg na situation na wala na naman. Kaya siguro dapat ang gawin natin, pag-aralang mabuti, then, yung mga legalities tignan, tapos siguro doon sa magandang umaksyon, no? Pero kinakailangan madaliin. Tama. Tama yan. Kasi talagang sabi mo nga, di ba, nakaka-encounter na tayo ng mga issues tungkol sa data privacy. Kaya kailangan talaga ma-address na siya. At itong batas na to sana yung magamit, no? At saka, tingin ko rin, kasi meron na rin ngayon na nakasalang sa Kongreso at sa Senado, yung Department of ICT or the Department of Information and Communications Technology. At isa sa mga pag-usapan dyan siguro, yung pag-create na nga ng Privacy Bureau, National Privacy Commission siguro. Siguro pwede pa doon. Doon na lang i-create. Oo. Kaya lang medyo matagal pa yan kasi parang nasa technical working group pa lang siya. So, hindi pa siya batas. Hindi katulad ng Data Privacy Act na batas na. We're hopeful that this will be enforced soon. Okay. So, we can have something that we can use for, alam mo yun, for some, alimbawa, yung sinasabi mo nga, paggamit ng ating mga data para, alam mo yun, mag-spam, alam mo yun, mag-text us. Or, kasi pag mas maraming information ng company or an entity na on you, mas vulnerable ka kasi they can use it against you. Kasama ba dyan sa privacy act na yan na yung intervention of mga government agencies to use your data for security reasons? Yes. Do they have the right na gamitin ba? Katulad nung kay Snowden kay Snowden yung nakita niya, 'di ba, na ginagamit ng NSA yung mga data. I think it is actually against the law, no? Yung mass surveillance, yung tinatawag, yung nangyaring, yung sa ni-reveal nga ni Snowden, na meron talagang parang they get all the data that they can get from us, and that's something that is really that's illegal. The United Nations Special Rapporteur on the Right of Freedom of Expression actually expressed concern on the practice of governments in mass surveillance. So sa atin ba may mga situation na ba nangyayari sa Pilipinas yan? May mga incidents? Well, may mga incidents na meron parang surveillance na mga nangyari, pero we don't really have a strong evidence. Meron lang tayong, halimbawa itong Pilipinas ay nabanggit doon sa Snowden revelations, which is something that is really disturbing, no? Kasi itong merong Mystique na program, nakasama yung telco sa Pilipinas. So that, yun yung parang dapat investigate sana ng Congress pero hindi na natuloy. Kung totoo ba na sumama tayo kasi nasama yung pangalan ng Pilipinas. Katulad yan, di ba meron tayong naging isang issue
na yung mga mga kabataan na babae na galing sa isang eskwelahan. Okay. 'Di ba? Yun naging kaso yun. Sinabi niya kasi naka-privacy, ang setting niya is only parang friends of friends lang ba? Ganun. Only friends, 'di ba? Friends only, 'di ba? Yun ang tanong ko, kasi sa setting na yun, tama ba yung naging desisyon pa rin ng ng eskwelahan? Well, mahirap kasi na very complicated if you're talking about, kasi I think the questionable part of the Supreme Court decision is that you have no reasonable expectation of privacy in social media. That is something that we really have to question. Kasi parang, why do you, I think Facebook will also be better to ask Facebook when they're here na i-clarify din nila if do they think people should not expect privacy sa Facebook, sa social media, kasi I don't think they will approve of that. Kasi parang alam mo, anong silbi ng privacy settings if you won't expect privacy na, diba? Yung ganon. So that privacy pa ba yun pagka only friends? It should. Kasi parang it's like when you're parang, diba? Pero paano lang, friends mo is 1,000, 5,000, paano yun? Ay, hindi. Pero kahit na, di ba? Parang itong mga kaibigan mo, sila lang dapat. Actually, at least meron ka lang, nililimit mo lang talaga yung makakakita. Oo. Pero that's also a venue, an opportunity for us to really, educate people, lalo na yung mga kabataan ngayon. That's why we're encouraging them to attend RightsCon, and also we'll have a Philippine process. So, on March 23rd, we'll have a Philippine Multi-Stakeholder Forum on Internet Governance, Human Rights, and Development. So we'll talk about issues about internet governance, privacy, surveillance. Actually, we'll also talk about gender equality in technology. Ano, gender? Also, gender equality. Okay. Ano naman tungkol doon? So, well, we want to address some gender concerns like... Meron ba sa ngayon di sa Pilipinas na ganun kagrabe? Hindi naman ganun kagrabe, pero if you if you can observe the parang series ng mga scandals, how people are actually, how the media are trying to magnify these issues na may scandal na lumabas about this artist, may scandal na lumabas about this and that. So that's something that we also want to address. Yung ganon. We call it technology-related violence against women. So people nowadays are using technology to perpetrate or violence against women. Yes. So we also want that to be addressed. But at the same time, we want us to be cautious. Like, di ba yung sa Supreme Court nga, yung sa cybercrime law. Oh, okay. Yan, medyo, yung sa cybercrime law na yan, medyo malabo pa rin, di ba? Yung ibang dyan. Criminalize nila yung cybersex. Yun na nga. So, yun. Hindi lang yun, may mga ibang portion pa doon na medyo debatable pa rin. Cyber libel. Libel, yung katulad yan. Tama. Paano natin gagawan ng paraan yan, sa tingin mo? So that's why we want to talk about it. I-amend ba? Kinakailangan i-amend? Ganun ba? Or what? Well, sa stand kasi ng PIFA or the Philippine Internet Freedom Alliance where we're part of, we want it to be repealed actually because I think medyo kung criminalization agad yung gusto ng gobyerno at hindi hindi empowerment, hindi education, 'di ba? Parang medyo problema 'yon kasi sabi nga ng isang advocate, internet freedom advocate dito sa Pilipinas, sabi nga parang, bakit cybercrime agad yung pinag-uusapan? Pag-usapan muna natin yung slow internet connection ng Pilipinas. Bakit hindi natin pag-usapan yung... Tama, di ba? Bakit nga napakabagal na internet connection ng Pilipinas nga naman? Di ba? Yung ganon. O kaya, bakit parang wala man lang maayos na curriculum or maayos na programa ang Department of Education para matuto talaga ang mga kabataan natin na gumamit ng internet at hindi lang parang token lang na
pag na pahawakan sila ng computer tapos na yon. How do they act online? How do they, if they're going to decide to use Facebook or Twitter or other social media, how should they behave online? Yung mga ganon. Yun, na ang tawag yan ng ating kaibigan from Blogwatch, si Noemi dati, sabi niya, digital literacy. Hindi lang digital literacy on how to use computers, but also how to act or how to behave in the digital age. Ganun ba? At least, may mga events ba kayo na, mga talagang mga meetings na talagang nagtuturo kayo or kaya pinalalawak nyo pa kung yung kaalaman about sa internet, kung paano talaga dapat ito maging epektibo sa buhay ng tao o sa mga estudyante? Oo, yun nga talaga yung aming reason for being. Sabi nga namin, di ba? That we want we want people to have access to these to technology. O paano kasi katulad yan, 'di ba? Yung mga tao sa probinsya wala pa rin dito nga bagal ng internet, 'di ba? Yung parang mali yata sila, wala silang kakayahan na magkaroon sila ng kaalaman about kung ano ba nabibigay ng internet. Paano natin ma-resolve yan sa tingin mo? Actually, ginagawa rin ng SME like last December and November nga. Actually, last January, we went to Cebu to talk about these things, diba? Yun. So, ginagawa rin natin yan. And we also encourage the government to launch initiatives like that. Kulang pa rin, no? Yung suporta ng gobyerno. Kulang pa, pero I think we're getting there, and with the help of like your station. Diba? Actually, yun ang ano nga namin yan, advocacy namin about sa technology, about sa internet, about sa mga kabataan na gustong magnegosyo through technology. Yes, diba? Yes, last week nga, we attended the MOU signing of PhilDeB and CHED. Bali, nag-usap sila na beginning this year, yung mga engineering student, magkakaroon sila sa curriculum nila ng entrepreneurship. Ituturo na yun para at least pag-graduate nila, hindi lang yung tipo na tatrabaho lang sila. Diba? Tuturuan sila kung paano magnegosyo. Kaya lang problem na nakita namin doon is, sino magtuturo doon sa mga estudyante samantalang yung mga professors hindi naman negosyante? Oo. Yun ang isa sa mga problema na dapat talagang may solve, 'di ba? Na sa bagay wala naman silang mga experiences para paano mo sasabihin pa rin na dapat ganito yung mga situation, dapat ganito. Kaya naisip namin na malaki pa yung kailangan talaga kasi ang tinanong ko kung kilala mo si si Engineer Dado Banataw. Oo. Siya yung naging guest namin doon. Siya yung pumirma tapos kami nag-cover. Tinanong ko sa kanya, "Sir, bakit nung tinanong ko sa kanya, Sir, naka-base na po kayo sa US. Bakit kayo tumutulong pa dito sa mga Pilipino?" Sabi niya. Listen, kasi galing ako sa mahirap na pamilya. Tapos, from Tugigaro kasi siya. Tapos, sabi niya, gusto ko lang ibalik sa mga Pilipino kung ano man yung mga natamo ko ngayon. At gagawin ko to habang ako'y nabubuhay. Sabi niya gano'n. Kaya, nakita ko ngayon na malaki yung yung pag-asa ng mga Pilipino na talaga mag-produce tayo ng mga ganong klaseng mga engineers. 'Di ba? At sa dahilan na to, ang laki ng talagang role ng internet nung mga advocacy nyo. Ang laking bagay ang ang magiging epekto talaga kung ano yung magiging future natin. Sa tingin mo, ano ba dapat maging tansya mo future natin sa internet 5 years from now? Siyempre, gusto natin ng free and open internet pa rin. Una, siyempre, yung bilis. Oo, yung bilis, diba? Oo. Yung bilis. Sa inyo ba, ilang Mbps lang sa lugar nyo? Hindi ko alam, pero hindi na nga kasi ako naniniwala, kaya hindi ko na inaalam. Hindi mo na inaalam?
Tayo, sa ano yata, sa Asia Pacific yata, tayo pinakamabagal eh. Totoo yan. Di ba? Oo, tayo yung mga pinakamabagal. Tayo pa yung pinakamaraming maraming nagse-selfie, maraming gumagamit ng Facebook, 'di ba? Kaya sana lang na sinasabi nga namin sa mga kaibigan namin na telcos kung kailan natin mararamdaman yung bilis ng internet eh. Kasi alam ko pagka mabilis yung internet, mas mabilis yung information na makukuha natin talaga. 'Di ba? Katulad diyan sa mga sa advocacy nyo, 'di ba? Ano yung sa tingin mong number 1 na priority nyo ngayon? Priority natin ngayon is to have a policy that will govern the ICT industry in the Philippines. Diba? Parang I think kailangan talaga magkaroon ng ganyan para dire-diretso na, hindi yung palipat-lipat na parang i-blame nila si Chet, i-blame nila si ganito, ganyan. We just have to have one agency that will just oversee everything. One agency lang? Yun na si tingin mo. Sa ngayon... Yun naman sinasabi ko, gusto ko siyempre na lahat ma-involve. Pero parang meron ka kasing siyempre sa governance, diba? Parang kailangan mo talaga ng isang focal point. Para at least hindi siya magulo. Oo. Kasi mahirap pagka multi-agency, ang daming may say, di ba? Totoo. Di ba? Tapos minsan, sa isang agency nga, ang dami pang may say sa loob. Ngayon pa, kung multiple agency yung mahawak niya, mas magulo. Kasi yung decision making kasi masyadong masyadong maraming minsan hindi nagkakasundo. Kaya mahirap i-implement. Ito sa magiging guest natin, sino yung magiging guest natin na from the US? Si Richard Stallman, magkakaroon tayo from the US. We also have other guests like... Kwento mo naman kami about kay Richard Stallman. Ano yung background niya? Para at least ma-invite natin mga nakikinig sa atin na pumunta, at least maki-join. Walang bayad yan, no? Oo, walang bayad. Actually, meron tayong pre-events, no? Yung isa, Philippine Multi-Stakeholder Forum on Internet Governance, Human Rights and Development. Oh, kailan yan? Tapos, that will be on March 23rd. March 23rd, okay. Oo, pwede kayong pumunta sa futureofphinternet.eventbrite.com para malaman yung information about it and if you want to register. Saan ang venue again? Sa Crown Plaza. Crown Plaza? Oo, sa Crown Plaza sa March 23, 9 to 5. Okay. Yes. So, limited lang ba yung yung slots for mga guests? Oo, we have limited slots. That's why people should register para... Ilan ba yung ma-accommodate nyo? We're actually targeting 150. Kaya naman. Oo. Okay. Kasi sa community kasi namin, maraming pwedeng umating kagad dyan eh. Yung sa Startup PH. Ayan, oo. Maraming pwedeng umating kagad. Oo. Kaya inaano ko nga kung may bayad at the same time kung ilan ang capacity para may promote din natin sa mga kaibigan natin doon. Ano yung maasahan nila doon sa yung sa Crown Plaza? Yun. So, tatlo yan ha. So, March 23, merong Philippine process. Kasi, diba? So, yung March 24, 25, there will be an international conference. So, gusto muna natin magtipon-tipon mga Pilipino. Okay. Para pag-usapan ko ano yung gusto natin nangyari sa future ng ating internet sa Pilipinas. Okay. Tapos sunod, yung March 24, 25 is RightsCon. We're actually co-organizing this with two... Saan naman yan? Ang venue? Sa Crown Plaza rin. Sa Crown Plaza rin. Okay. March 24 and 25. What time? So it's a whole day event. Whole day event. Okay. It's a whole day event. And there will be different different organizations will be there. LinkedIn actually will be there. LinkedIn will also be there. LinkedIn, yeah. So people coming from the US? People, yes, coming from the US. So they'll be there as well. Do they have an office here? Ang LinkedIn wala pa. Wala pa yata eh. Okay. Sino-sino yung mga personality na coming from the US? Katulad ng LinkedIn, tapos si Richard Stallman.
Si Chris Riley from Head of Public Policy ng Mozilla. Ah, So, we okay. were also, yes. So, Star-studded we were pala also- yung mga bisita natin, ha? Oo. So, si Dan Bros ng, the Senior Director of Corporate Citizenship ng Microsoft will also be there. Mhm. So if you know Electronic Frontier Foundation, which is a civil society organization, Okay. a digital rights activist organization, they will also be there. As well as other organizations in Southeast Asia, like the Southeast Asian Press Alliance, CIPA, yun, and sa Myanmar ICT for Development Organization. I don't know if you know Jacob Applebaum. He's actually part of the Tor project, so he will also be here. There will also be other organizations na talagang mga hindi lang corporate na mga big, kundi mga startups like Kylie Nang. Oh, yeah. Oh, 500 startups? 500 startups. So Pupunta din siya? Yes, pupunta rin siya. Pangalawa na yata. Pangatlo niya natin sa Pilipinas. Suki talaga Pilipinas, ha? Kasi sa Geeks on the Beach, Kasi, nandito rin siya last year. Sa okay. Geeks on the Beach. Saka yung Geeks on the Plane. Nagpunta sila dito sa sa studio. Nag-promote din sila ng Geeks on the Plane. Yung grupo nila. Nakakatuwa naman, no? At least alam nila na nakakatuwa, no? At marami kayong nai-invite na nakita nila kasi may market dito sa Pilipinas. Oo. Di ba? Bali, sige. Market, at meron talaga movement. Yung movement talaga, no? Talaga sa Pilipinas. Kasama niyo ba dyan ng Mozilla Philippines? Si Oka? Hindi pa namin, hindi pa sila nagko-contact. Pero the Mozilla, yung Global Mozilla will be here. So we're actually inviting all local ICT organizations to be part of this. If they want, they can contact me. They can email internetrightsph@gmail.com. Okay. So, invite din namin kayo sa Bigatin. Oo naman. Oo, kasi invite ako ni Mitch na i-cover nga namin yung event na yan. Kaya sabi ko gano'n na mas maganda kung ma-invite natin dito sa programa. Sabi ko kahit phone patch lang, malaman natin kung ano talaga yung mga events, yung mga dates, yung mga bisita, 'di ba? Para malaman talaga ng mga tao, mga estudyante kasi mga nakikinig sa atin, mga karamihan estudyante ni Ma'am Arnie, kaya lang sa ngayon kasi namatay yung lola niya, hindi siya nakapunta. That's why sabihin ko na lang sa kanya to invite lahat ng mga students niya na to join. Pwede bang may networking ba or may mga forums ba na pwede kaming magtanong or mag-ano na mga questions ng mga students to the mga speakers? Meron kaming parang forum featuring Dr. Richard Stallman. Okay. Sa March 26. So, yung sinabi ko kanina, yung first two events, March 23, then March 24 and 25. Tapos, kinabukasan, kasi nasa Crown Plaza yung March 23, 24, 25. So, March 26, we'll be going to UP Diliman. Okay. So, we will have a forum there. It's actually a free forum sa College of Engineering Theater. So, yung forum na to we will feature Dr. Richard Stallman and how the free software movement should really be mainstreamed in the Philippines and ano na yung progress ng free software movement. May mga politiko ba tayo na kasama dyan? Na advocate ng ng grupo nyo? So far, we're actually inviting Bam Aquino because he's active in the... Napaka-busy na tao na yun. Oo, pero he's active in... Ano balita? Makakapunta ba? Investigating the Philippine internet. We haven't really heard from him. Sino pa ba? Sa Kongreso, sino yung mga medyo pwede natin lapitan? Ayun, yung sa Kongreso, we're inviting Congressman Ridon of the Kabataan Party List. So he might also be part of the program. Kasi he also proposed
He's one of our advocacy partners, and also he proposed bill, which is the Magna Carta for internet usage. Sige, invite mo na uli yung mga listeners natin sa mga events natin, yung specific dates, tapos yung kung saan yung venue, para at least malaman nila. Yes. So maraming salamat ulit at i-invite namin kayo na umatid ng ating series of activities to also surface the voices of the Filipino people on what the future of the internet should be for us. So, sa March 23 po, nandiyan tayo sa Crown Plaza, Manila. That's whole day, no? Whole day? Yes, that's a whole day event. March 23. Okay. March 23, that's the future of PH Internet. You can go to futureofphinternet.eventbrite.com, or you can contact internetrightsph@gmail.com if you're interested. Then March 24 and 25, we have RightsCon. You can visit the website www.rightscon.org to register and to know more of the sessions that we have for you. We have actually 80 sessions all in all that will happen in RightsCon. So, hindi lang kayo kung anong interesado kayo. Okay, saan yung venue niyan? March 26, that will be in Crown Plaza. Okay. Yes. And March 26? March 26, we will be in UP Diliman Engineering Theater. So, we're inviting all free software advocates and civil society and ICT people to be there and to meet the free software activist Richard Stallman. We will talk about the free digital society. Okay, thank you, Nika. Kita-kits tayo, punta ako dyan. And the same time, sa UP, kita-kita tayo dyan. Nila Mitch. Salamat. Salamat. Okay. Commercial muna tayo. It's 10:43. Radyo Inquirer. 990 AM. Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Huwag na kayo masyado mag-aalala at nandito na po sa kaalaman niya ng Bantay OCW, tutulungan po namin kayo. Tumpak na impormasyon sa mga usaping pag-abroad. Sa bahagi naman po ng ahensya, kung hindi sila tutugon dito sa mga pananagutan nila, uobligahin pa rin sila ng ating POEA. Naglilingkod sa mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Kahit umuwi na po kayo ng Nueva Ecija ngayon, itatawag po namin sa inyo kaagad yung magiging usapan sa ating Philippine Embassy sa Bahrain at nang masaklolohan po itong inyong pamangkin. KBP at Gawad Tanglao, Best Public Service Program at Hall of Fame awardee ng Catholic Mass Media sa radyo. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Programang tutugon sa pangangailangang espiritual ng tao sa paraang nararapat. Magbabalanse sa litratong tagilid, ipapakita ang buong katotohanan at magbibigay pag-asa. Langit sa lupa. Ang langit mong inaasam, nasa kamay mo na. Linggo, alas 6:15 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Langit sa lupa. Radyo Inquirer. Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Yes, welcome back sa Vigatin Radio at nasa linya na ngayon si Emil. Hi, Alison. Yes, good morning. Busy ka. Iba na talaga pagka gwapong lalaki at masyadong mabili. Balitaan mo naman kami. Marami ako nakita sa Facebook. May mga naging bisita kayo. Yung the guy from Instagram and Facebook. Ano yung pangalan niya? Yeah. Si Kai Elmer Soto. Okay. Nandito pa siya Pilipinas? Actually, wala na siya. Pabalik na siya ng Singapore. Sayang. So, di man lang natin no? Para at least ma-inspire yung mga mga entrepreneur natin na makwentuhan or matanong nila kung ano yung mga sikreto ba kung bakit ganong kahit ang Instagram.
Oo. Kailan kaya siya, pero babalik, alam ko, kinover niya yung yung ginawa nila is to cover yung mga events dito, lalo na yung ginagawa ni Dado. Ganun ba? That is right. Tama yan. Actually, Alison, si Kai Almer Soto ay sa mga PhilDev trustees. So, Okay. Pero tanong ko lang, Pilipino ba yun? Ano po yun? Pilipino ba siya? Oo. Si Elmer Soto ay isang Pinoy talaga. Naging former head siya ng Facebook at Instagram. So talagang marami siyang naiturong at naibahagi ng mga tips sa mga nag-attend ng IDEA Global Entrepreneurship Symposium last February 26 sa Cebu City. Mm-mm. And tinulungan din nila ang PhilDev sa paano ba ang best na pag-communicate sa mga tao para may parating kung ano ba talaga ginagawa ng PhilDev at ang mga programa ng PhilDev. Mm-mm. So, hindi na kasi tayo basta-basta mag-post up ng mga photos or status messages sa ating Facebook at Instagram. Kailangan pinag-iisipan siya. Actually, yung bago ikaw, may naging guest ako si Nika. Meron silang event this coming 23, 24, 25. Yung the Software Freedom Day. At the same time, may mga bisita sila from sa US, si Richard Stallman. They're going to talk about the internet worldwide. Tapos napag-usap... I think you're pertaining to Nika Dumlao, tama ba? Tama yan, Nika Dumlao. Oh, Nika Dumlao is a good friend of mine. Ganun ba? Siya yung naging bisita. Tagal namin nagkwentuhan dito kanina. Yung nga, may mga events sila. Yung passion niya talaga nandun. Sa gulat nga ako na very active siya doon sa advocacy nila about sa internet, about privacy, yung mga ganyan. Kaya sabi kong ganun, napakaswerte ng mga Pilipino right now kasi marami nang bumibisita from LinkedIn, coming from the US, yung katulad nila, yung from sila Soto, yan, 'di ba? Si Dado, active dito sa PhilDev, ikaw, 'di ba? Talagang nakakagulat kasi before naman walang masyadong ganyan eh. 'Di ba? Totoo 'yun. Kwentuhan mo kami, ano bang Yes. Siguro napansin kasi nila na ang Pilipinas napaka-aktibo natin sa social media. Ngayon, oo. Oo, I mean, in fact, natatandaan ko sa dati kong trabaho before to PhilDev, nagkaroon tayo ng training workshop para sa mga human rights organizations on how to use the social media as a platform to advance their advocacy. So mula noon, I think it was 4 years ago hanggang ngayon, talagang ginamit na ng mga organization ang iba-ibang klaseng social media accounts para sa kanilang organisasyon. In fact, ngayon ang Facebook, for example, ang Facebook talagang makapansin mo ang daming pages, 'di ba? Facebook pages na ng mga organizations kasi sobrang dami. Yung tao ngayon, admittedly, pag halimbawa meron silang organisasyon na narinig, ang uni lang hahanapan ng informasyon ay through Facebook. Hindi na website lalo sa mga kabataan ngayon. Oo, Facebook na. So dapat maging responsible talaga tayo sa ating mga Facebook account. Okay. Kwento mo naman kami, ano ba yung resulta ng event sa Cebu? Ano ba nangyari at the same time? Ano ba yung aasahan natin sa mga susunod na panahon? Napakaganda. Actually, napakaganda na nangyari sa pangalawang IDEA Symposium noong February 26 sa Cebu. Just to give you a background again, ang PhilDev ay isang organisasyon na nagsusulong ng mga programa para sa edukasyon, entrepreneurship, saka innovation. Ngayon, itong symposium na ginawa natin sa Cebu, pangalawa na siya at basically yung mga stakeholders natin, yung mga naging nakatrabaho natin nung nakaraang taon ay presenta nila yung mga programang nagawa nila. Bigyan lang kita ng background. Si Dr. Patricia Lipuanan, yung chairperson ng Commission on Higher Education, presenta niya na meron ng partnership ang PhilDev at ang CHED para mag-introduce ng entrepreneurship sa education curriculum. At ibinilita niya ito during the symposium. So, ang next na step na ngayon is, ang PhilDev at ang CHED, i-operationalize na. So, basically, magkakaroon tayo ng sunod-sunod na meeting, consultation sa iba-ibang universities para paano ba mag-introduce ng entrepreneurship either sa syllabus or sa mismong or bagong subject para sa mga engineering students. So basically ang konsepto nito is
magkaroon tayo ng mga new breed of engineers na entrepreneurs din, na technopreneurs din. Yun yung purpose. Isa yung mga nangyari. Also, napag-usapan din yung concern sa ASEAN integration. Alam naman natin na ang ASEAN integration. Kailan ba yan? Anong specific month? Meron ba? Well, actually ngayon, dapat 2015 papasok na siya ngayon, di ba? Pero ang gobyerno kasi piniprepara niya ang iba-ibang sektor kasamang sektor ng edukasyon, education sector, at the same time yung industry kasi para hindi naman tayo mahuli sa sa competition among ASEAN countries. Actually, dapat nga na ang mga tao maging aware dito, lalo mga kabataan, mga estudyante, mga startup entrepreneurs kasi pag na-fully implement na to, ang competition na natin grabe. Lamang dito sa Philippines, pati ASEAN countries din. Baka masapawan yung mga negosyante natin dito ng mga kabataan, ganun ba? May possibility. Well, may possibility. Isa yan sa mga... Kasi kung yung ibang bansa, nakabataan doon, very active sila, baka pag naging open nga sa ASEAN yan, is magkaroon ng problema. Dapat handa na rin tayo. Tama yun. Kaya nga, maganda rin kasi yung maganda na ang mga iba-ibang sangay or iba-ibang branches ng government na may direct na kinalaman sa atin integration, talagang nagsisikap talaga sila na mapaalam sa mga tao mga dapat gawin. So yun. Actually itong ginagawa natin sa education sector, sa higher education, yung pag-introduce ng entrepreneurship, isa to sa mga bagay na talagang makakatulong pag-prepare or pagbigay ng different component or different na skill set sa engineering students natin na graduate, maging future engineers. Tapos tanong ko, dapat hindi lang, tanong ko, di ba, nandun sila Raf ng SALT? Oh, yeah. Tanong ko lang, anong naging reaction ni Dado? Personal, Napakaganda. Personal, yung, ano yung itsura ng mukha niya nung nakita niya yun? Wow, it's grabe. Kwento kita, sige. So, yung si Aisa saka si Rafa, yes. Yung Oo. ng salt lamp. Actually, makwentuhan ko lang tayo ng konti. Okay. Nung pumunta sila dito, yung first batch, 10 sila eh. That's, pagkatapos sila incubate ng Idea Space. Sa dami-dami nila, sinabi ko sa kanila, alam mo, Raf, wag magagalit yung iba. Ikaw yung magiging bilyonaryo sa lahat. Nagulat siya. Oo. Kahit na si Earl, nagulat din. Sabi ko, alam mo, wala pang nangyayari. Katatapos pa lang nila. Then after 4 months, eto na, naging sikat na sila, ganun. Kaya nung bumalik sila rito, nagpapasalamat sila na sila yung napili ko sa tingin ko na talagang puputok. 'Di ba? Ngayon, kwentuhan mo naman ako. Gusto ko yung reaction ng mukha ni Dado talaga. Sige. Napaka-promising talaga ng grupo ng SALT. Yes. Yung presentation actually ni Aisu sa kanila about sa SALT, nangyari ito sa Idea Global Entrepreneurship Workshop. So, nung 26, meron tayong symposium. Yung 27-28 naman, sa University of San Carlos sa Cebu, yung Idea Workshop. Okay. So, meron tayong almost 300 participants na iba-ibang engineering professors and students from different universities sa Visayas and Mindanao region. Ngayon, so after yung mga welcome remarks, okay, we ask Aisa to present SALT. So una, PowerPoint. So the usual presentation nila, sila nila kung ano yung need na to, paano nila ginawa to, ano yung ingredients. Tapos si Rat naman pumunta sa harap. So ginawa niya, pinakita niya yung lamp, nilagay niya yung tubig, nilagay niya yung sauce, at nilagay niya yung part ng what do you call this, ng lamp, tapos tinawag niya si Dado. Si Dado Manatao. So, ang ginawa nila, nung pinasok na ni Dado yung parang takip dito, tapos ilaw na siya. Ang ginawa namin, pinose namin yung ilaw. Oo, dapat ganun talaga. Oo. Kasi yung mga tao talagang palakpakan talaga sila. Tapos si Dado, sabi ni Dado, this is science. Yes. Really, kasi nakita ko yung ibang presentation nila, hindi nila pinapatay yung ilaw. Kaya yung effect hindi masyado maganda. Oo. Ito grabe talaga. Kasi sobrang... Palakpakan yung mga tao. Oo, sobra. Yung mga estudyante, tuwang-tuwa. Yung mga professors, sabi nila, ganyan ang gusto natin magawa ng mga estudyante. Oo. Kasi mga... Iba yung epektos. Ang naging maganda yung presentation nila kasi we had them at the start of the program. So, yung ganung inspirasyon, inspired them to this workshop. Oo. Napakaganda ng experience na yun. Kailan ulit babalik? Ano ba yung susunod na event ng PhilDev?
Okay. Yung this coming May, magkakaroon tayo ng IDEA Faculty Bootcamp. Okay. Naging guest natin sa symposium si Clark Sidu, ang Chief Scientist and Founding Director ng Center for Entrepreneurship and Technology ng University of California in Berkeley. Okay. So, he's coming back this May and he's conducting a 3-day bootcamp for different universities. Yes, saan yan? Where's that? Engineering schools. We're gonna have it in Manila. It's gonna be on May 21 to 23 at the AIM. Nandito, darating ba si Dado? Yeah, he'll be here definitely. Yeah. Active talaga si Dado. Talagang Oo. wala na talaga akong masay kay Dado na sinabi niya na habang nabubuhay ako, gagawin ko to. Di ba? Yeah, totoo yun. Personally, tatanungin lang kita personally. Personal question, ha? Go ahead. Okay, sige. Anong tingin mo kay Dado? Well, para sa akin, isa siyang napakagaling na leader. Magaling na, he's really a family man. I see how he treats his wife dearly, si Maria Banatao. Yes. And talagang yung pag-aruga niya sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi matatawaran. In fact, kasama ka na doon? Sa PhilDev, napakaganda ng experience sa kanya. Para siyang tatay actually. Ganun. Siyempre, tinuturuan kanya ano yung dapat na pamamaraan, sinasabi ito yung mga dapat gawin. And Dado is a corporate man. Kumbaga, isa siyang engineer. So, laging sinasabi niya sa akin, hindi matatawaran ang magandang pagpaplano para sa success ng isang program. So, ako kasi, ang background ko, development manager ako eh. So, sanay ako na mag-implement ng mga donor-funded programs. Pero Dado, engineer, so sinasabi ni Dado, kahit napakaganda ng konsepto mo, kung hindi mo yung pinano hindi mo yung pinano, yung execution at implementation yan, hindi magiging magaling. So, ina-apply ko yun sa pag-implement ng idea. Kumbaga talaga, planuhin mo mabuti lahat ng options nandoon. Parang gano'n. And you have to look at your surrounding. You have to be aware of sino yung mga kapares na programa mo, sino yung mga pwedeng makatulong sa'yo, sino yung pwedeng makapagpayabong ng programa na ginagawa nyo. Sana nga sabi ko, kasi nakausap ko si Earl, no? Actually, hindi pa kami nagkapirmahan. Meron kaming partnership. Yung Smart and Idea Space for 1 year, no? Sinuportahan lang yung program. Sabi ko, dapat makapag-invite din kami from CHED and PhilDev. Saka siguro isang congressman just to talk about kung ano talaga future ng mga students. No, para maging entrepreneur, yung kung ano man yung pinaglalaban ni Dado. Sana maupuan natin yung para ma-discuss mabuti, no? Para at least ma-implement sa mga schools kung ano talaga yung mga kakulangan. Ma-invite natin sila or kahit yung mga sa probinsya, kahit na through phone patch lang, malaman natin kung ano ba yung kulang para lahat ng parte ng Pilipinas nakapag-contribute kung ano man yung kakulangan para mapunuan nating lahat, no? Kung ano yung mga dapat nating programa or madadagdag na programa para at least yung attitude ng mga estudyante mag-shift kahit papano na hindi kinakailangan maging empleyado ka lang. Dapat kinakailangan maging engineer ka, mag-isip ka. Ngayon sinasabi ko nga actually hindi ko pa nga naitatanong to kay Dado. Siguro pagka nakita kayo, tanong mo. Sige. Actually, maganda napakagandang... Ang tanong ko is, tanong ko rin, no? Ano ang itsurang ng mobile phone 30 years from now? I would say, diba? Hindi na siya kasing nipis o kasing laki, tayo nandidikit na lang siya sa kamay, sa palad natin. Parang gano'n, ibig sabihin, sana yung mga engineers natin ngayon, yun ang isipin na produkto. Ano kaya yung magiging produkto 5, 10, to 20 to 30 years from now? Kasi kung iisipin natin yung produkto at gagayahin lang natin ngayon, mangyayari niyan, gaya lang tayo ng gaya. Diba? Pero kung merong isang team siguro na mag-iisip na under sa PhilDev na magre-research, 'di ba? Ano yung produkto by 2030 na sa tingin nating magki-click. Yun ang gusto kong makakwentuhan na pagka nilabas sa akin, sir, ito yung produkto natin na lalabas for 2030, 'di ba? Bigla matatanggal ako sa kinaupuan ko. Yung mga ganong klase. Tama. 'Di ba? Alam mo, Islak, may share ako sa iyo.
si Dr. Sidu, yung guest natin from UC Berkeley. Okay. Si Ikla kasi, he's also an entrepreneur and he's also an inventor sa Silicon Valley. Okay. Lagi niya sinasabi na yung mga entrepreneurs at mga engineers sa Philippines, it won't hurt if you look at what are the innovations being done in the US or in Europe, primarily in the US. And then, what you could do is we could actually localize it in the Philippines. Hindi naman kasi necessary na gawa ka lang ng gawa from scratch. What you could do is look at the things na yung mga nasimulan na. Okay. Kasi hindi na tayo pwedeng lumayo pa eh. Balikan na natin yung mga thesis at dissertations sa iba-ibang universities. Ang daming mga gandang inisip ng mga estudyante dati na pwedeng balikan at payabungin. Innovate na lang, no? So, innovate. Yung kasi yun yung napapansin natin na yung mga estudyante, both sa social sciences and pure sciences na courses na whenever they do thesis, lagi silang gumagawa from scratch. Okay. Ang dapat tingnan is yung mga dating mga nagawa na pwedeng dugtungan. Okay. Kasi yung foundation kasi ng technology, pwedeng maaaring obsolete ng araw, pero yung pwede mo siyang i-continue pwede mo siyang dagdagan ng mga bagong component. Yun yung sinasabing i-flexible na you localize something that has been, started and thought of before. Sige. So, ganito, Emil, kapos na tayo sa oras kasi alam ko may speech ka, hindi kita kagad tinawagan. Sabi ko nga, sapat yung field dev maging regular na rito na nakakausap ka namin. Nakakausap namin si Dado para at least linggo-linggo may communication tayo kung ano ba yung mga ginagawa natin saka yung mga upcoming events, no? Pagka usap tayo ulit, tingnan natin kung paano tayo, yung partnership natin, mas lalo nating mapaganda. Kung kinakailangan magkaroon tayo ng regular segment dito, pag-usapan natin. Ha? Sabihin mo kay Dado, mabuhay siya at mabuhay yung field dev. Thank you talaga sa'yo, Emil. At binigyan mo ako ng pagkakataon na ma-interview kita. Maraming salamat. Okay, sige. Thank you! At salamat po sa lahat ng nakinig at maraming salamat po sa mga ating mga naging guests. Next Saturday po uli, huwag niyong kakalimutan, Bigatin po, Victory in Governance and Technology. Yan po ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po, next Saturday po uli. Radyo Inquirer, 990 AM. Colonel Kabunok, the local officials ay agreed na bilang mga mayor, tutukuyin nila kung sino ang BFF at sino ang MILF. Tama yun, hiniling ng Philippine Army ang tulong ng local government na sila na mismo tutulong sa pag-identify sino yung membro ng BFF, MILF, MNLF o political army